guys, what's up? Good morning. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano sila nag-harvest ng kahoy. Yan guys, yan yung taga-putol, taga-tumba ng kahoy. Tapos iba naman yung maghahakot papunta ron dito sa piling. Ano sila na dito, yung backhoe, parang tatlo yata, tatlong backhoe, tapos isang bulldozer. Yung bulldozer ang taghahakot. Pero yung mga ano nila, attachment, puro mga clip, tapos may chainsaw. Ganyan siya, nag-harvest siya dyan. Probably 3 or 4 more push it to round it up. I think that looks pretty full, pretty good full. And then I'm going to ask the operator that if I can put my village in first before I move to the sign off area. That's good now. Where's she? Can I put my village in first before moving to the China? Oh, you need to dock it too. No, don't worry about your bellies. Just go out. Because Marty will be on his way in. You'll be on the foot. Yeah, okay mate. No worries. Saglit lang guys, kaya kunin ko yung docket paper. Pala ako pwede mag ano guys, mag villaging doon na sa ano na, sign up area na. Abanti na lang ako guys. Yung tow bar pala guys, kailangan atras muna konti para yung tow bar mag-lock, kasi kulang sa lock yung ring feeder. Kailangan, kaya lang going slowly lang guys, slowly, para yung kahoy hindi maggalawan. Hindi na tayo mag pull chain sa lagpas ng ano yan, marking. Meron siyang chaining area.
Tara guys, pakita ko sa inyo kung paano mag kadina. Ito nga pala yung jacket paper namin. Yan yung jacket ng ano, ng logging contractor. So, I'm gonna show you how to put my train. Here in the train up area.
Pagod eh. Pagod eh. Been away from the Christie's truck in the silt. Ibiyahin na naman tayo.
Just go forward slightly, Marty, and I'll grab that log going off the sorting. Yeah, there. Oh, guys, pagod eh. Pagod sa kanina. Ito nga pala yung ano guys, yung speed limit sa lugar na ito. Makikita dito yung pula. Kaya lang pagka wala naman nakasunod sa inyo, hindi naman magdahan-dahan lang. Hindi naman talaga sinasabing 70, 90 talaga lagi. Hindi naman. Wala nakasunod, lang. Take it easy. Safety first. Oh, ito naman 60. 60 naman yung ano niya, limit. Pero kung magsobra man yan guys, okay lang yan. No worry about that. Huwag ka lang masundan ng pulis. At siguradong huli ka talaga. Pinapawisan ko lang maraming singot ah. Exhaust niya guys, engine brake. Pero pag madulas ng kalsada guys, delikado pagka gamitin mo yung engine brake.
muna tubig guys, kay pagod. Wow. Napapansin niyo pala guys, yung kanto na yun, giveaway sign. Pag ganyan na giveaway sign lang guys, hindi siya compulsory na i-stop ka. Kumbaga, ano lang yung ano ba, alalay lang, kahit na hindi ka hihinto, tingnan mo lang yung una kanan. Kasi dito ang mas priority talaga yung kanan. Hindi kaya sa atin ang kaliwa ang priority. Dito baliktad, kanan naman. Kasi baliktad ang kalsada. Pag once na tingin mo yung walang sasakyan sa kanan, tingin ka sa kaliwa, mga 3 times guys, pag talagang walang sasakyan na parating, pwede ka na lalabas diretso kahit na hindi ka nahihinto sa pagka-giveaway sign lang ha. Pero pag stop sign, talagang compulsory yan dito guys, na i-stop ka talaga, hihinto ka. May linya naman siya na ano siya, ang linya niya ay dilaw. May white line siya na doon tayo hihinto. Tapos ingon sa kanan, kaliwa, like mga 3 times para sigurado. Saka ka tatawid pagka clear na ang kalsada. Yun, stop sign yun. Kailangan hihinto ka talaga. Hindi pwede na hindi ka hihinto. Kasi pag once ka maano ka, kahit hindi ka maano ng pulis, pag may kamera dito sa tao, pagka madali ka sa kamera, ganun din, huli ka pa rin. Pag may mga ganitong tao na sa gilid ng kalsada, dahan-dahan lang. Tapos alerto ka kasi yan ganyan, may aso siyang dala baka biglang tumawid. Makakaano ka ng paraan na maiwasan. Good morning, Joe. Anyway, how are you? I'm good. How about you? Si kaibigang Todd. Pag ito naman guys, roundabout. Giveaway sign lang siya, hindi siya stop sign. Pag tingin mo walang sasakyan sa kanan, pwede ka na dumiretso. Huwag ka nang hinto. Ganyan lang. Tapos pagdating mo sa first intersection, signal ka na nakaliwa ka dito. Yun yung second exit. Pag third exit ka naman, pangatlong exit, doon ka pa lang sa kanan, mag-exit, mag-indicator ka na. Signal ka na sa kaliwa.
shoulder. Kailangan malayo ka sa center line. Kasi anong kalsada dito guys, maliit lang. Pag may truck na kasalubong, alanganin siya lagi dito sa kalsada. Tapos pag may kasalubong ang truck driver, yung way nila ng pagbati or gano'n, yung kahit hindi mo kakilala, basta may makasalubong kang truck, gano'n talaga yung kamay mo guys, ganyan. Parang ano nila, yun yung nasanayan nila dito sa New Zealand. Kahit hindi mo kakilalang truck driver, minsan nga pulis gaganon sa'yo, tapos meron ding mga kutsi gaganon sa'yo, lalo pag kakilala ka ng ano, ng nakakutsi kasi driver din yun. Minsan talaga gaganon sila ng kamay, babati pa rin kahit na nakakutsi sila. Ganun talaga dito sa New Zealand guys. Yan, ganun, kutsi. Pag ganito naman, roundabout, pagka first exit ka, sisignal ka na ng ano, kaliwa. Pag second exit ka na, dun pa sa kabilang exit pa, huwag ka mag-signal. Dito ka na pagdating mo ng first exit, mag-signal. Taon nga pala dito guys. Ito yung taon ng Invercargill. So yung pronunciation nila dito sa New Zealand, mga Kiwi, Invercargill. Yun yung pronounce nila dito. Hindi nila masyadong mabigkas yung L at saka R, para siyang silent. Ito, first exit ako guys, kaya dito pa lang sa ano, signal ka na. Pag walang sasakyan, diretso. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Kaya lagi mong titingnan talaga yung kanan. Kasi yan talaga yung mas priority, yung kanan. Kasi ikaw naman, pag nasa kanan ka naman, tapos yung sasakyan mo ay nasa kaliwa, mag-ibig talaga sa iyo yun. Ikaw ang paunahin. Batas talaga dito guys, batas. Walang singit-singit. Ito guys, third exit ako mag-exit. Third exit, so signal na ako ng kanan. Dito pa lang. Tapos pag walang sasakyan, diretso. Tapos pagdating ko ng yan, first, tapos dito second, saka ako mag-signal ng kaliwa sa second exit. Yan. Tapos pagka-town talaga guys, ang speed limit talaga sa town, kahit saang town, kwinta talaga siya.
ko rin guys yung North Island or Northland. Ayan ang Auckland. Ano sila? Para daw Manila. Traffic na daw. Kumbaga crowded na. Dami ng tao, tapos daming sasakyan. Para siyang ano na guys, Manila. Pero ano pa rin, talagang batas pa rin yung sinusunod nila. Pagdating sa trapiko, batas talaga. Saka shout out dyan sa mga driver sa North Island, mga truck drivers dyan, sa logging trucks, kahit anong klaseng truck dyan, shout out. Ingat kayo palagi dyan guys. Stay safe always. Okay, right, go. Yan ito, truck. Sa lubong. Ganyan talaga yan. Yan yung way talaga ng ano dito. Truck drivers na pagbatik. Kahit hindi mo akala. Go. Go, go, go. Linis ng kalsada guys. Walang traffic. Kaya dito pag alam mong bakante, 50-50 talaga yung takbo. Kasi marami nakasunod na kotse sa iyo. Nagagalit yung pag halimbawa na bagal ka kasi hindi sila maka-overtake. Kung ganito na two lanes, okay lang kasi maka-overtake sila. Pero pag one lane lang, hindi pwede talaga kasi hindi mo sila maka-overtake, panay sunod sa iyo. So pag simintang takbo mo, walang problema yan. Yan talaga yung maximum ng mga truck. Yan yung maximum speed, 50 km. Tayo kailangan ingon ka sa kaliwa kanan mo. Marami kang babantayan, yung linya number 1, tapos yung kadina kailangan silip-silipin mo yan ha. Ma-check mo lagi yan habang nananakbo ka. Na minsan kumakalas yung kadina, kaya dapat talaga na
yung kadina ko, naglupay-pay na. Naputol pala yun doon sa may bandang gitna. Buti lang, talagang swerte lang na walang natamaan na salubong or may nagparking na sasakyan. Swerte pa rin talaga. Ayun yung laging chimichig kanina. Tapos dito naman guys, 80 yung speed limit. Kailangan 80 ka rin kasi yung mga kotse sa iyo nakasunod. Dami nakabuntot na kotse. Tapos naunahan naman ay 100 100k 100k ka rin. Oh, okay. Okay, pag kotse lang talagang 100. Yan din yung speed limit ng kotse. Pero pag truck lang guys, ano lang tayo, 90 lang, 90k lang. 90k. Yan lang yung speed limit ng mga truck dito. Maximum speed limit 90k. Yan. 90 na. I-maintain mo lang yan 90. Tapos pag may kurbada na nakalagay na comfortable curve speed, halimbawa 85, minus 10 ka agad kasi yung 85 na yan sa mga kotse lang yan. Pag sa truck ka, minus 10 yan automatic kasi kargado ka, bigat yung karga mo. Hindi mo pwedeng sundin yung sabing 75 comfortable curve. Comfortable pala guys dito, ano yan, comfortable. Pero ang bigkas nila, comfortable. Hindi na maibigkas yung R. Parang sinordcut na, comfortable. Probably yung probably yung probably ito nga pala yung mga namin guys, company. Dito na ako sa may company namin. Pero sa likod lang ang pasokan namin guys, kasi andun kasi yung ano, timbangan. May timbangan kasi na kailangan bago ka magpa-diskarga, kailangan makuhaan mo siya ng timbang. Tapos pagka tapos ng diskarga, timbang ka ulit para makuha mo yung resibo. Makuha nila yung tire weight mo, yung gross mo, at saka yung net weight, net weight. Tawag nila dito weight, net weight, gross weight, tire weight. Ito nga pala yung timbangan namin guys. Timbang muna ako. Dito rin sa loob ng kumpanya guys, may speed limit din. Kaya kailangan follow the speed limit. Okay, neutral maxi. Ito yung White Bridge K. May key sila para sa timbangan. Just wait for a while.
Okay guys, hanggang dito lang muna. Thank you so much for watching. Just enjoy. And don't forget to subscribe and just click her my notifications bell. Thank you so much guys. Stay safe.